You will not travel from Laguna to Pangasinan just for nothing. I know that. Sacrifice pa lang ng biyahe, ang hirap na, di ba? Tapos, mag-i-inquire lang pala. Sana nagtawagan na lang tayo, di ba? Pag nagpapadeliver ako ng tracking dito, sa akin, nagbabayad ako 20,000 eh. Pinakamura ko ng canvas yun. From Manila, papunta dito sa akin. Pero pag ako mag-i-deliver, from here to Manila, 5K lang. By that time ng training po, doon naman nangyayari din yung troubleshooting, tine-check na rin po nila yung system kung meron pang kailangan ayusin. Kasi papanda rin po nila ng walang tigil yan. Sa paggawa ng PPR, ma'am, meron din kasi mga plumber na hindi pa masyado marunong. Pag pinag-fusion yung fitting, sumasara yung butas, nasasobra sa diin. Ang pump kasi, may tamang suction capacity yan. Kapag mas malapit tayo sa source, mas malakas yung higop nun. Kapag nilayo mo yung pump, parang humihigop ka sa straw. Ano naman sir yung after sales? Kami sa after sales, we have online and then pupuntahan ka namin kapag talagang hindi ma-assist online. May mga central engineer yung mga bago. Sobrang stricto talaga. Ang ginagawa po nila, checkin kung anong size ng tubo na ginamit mo. Naka-report lahat, sir. May nakakamera lang sa akin, ha? Hindi naman kayo nasasama. Yung mga questions nyo kasi, frequently asked questions. So, some of your question will be helping my company to answer all the inquiries na pwede nyong maitanong sa akin since you already here. Sir Jake, no? Tsaka si JJ, dalawang J. They're from San Pablo, Laguna. Wow, layo. So, all the way, talagang bumiyahe pa talaga kayo. Balag namin last week pa. Yeah. So it's so happen na pangit yung panahon. Kaya nagpaliban kami. Kaya inabot tayo ng Ghost Month. Pag Ghost Month daw, ma'am, it's a good time to invest. Sabi nila, in the time daw ng crisis, that is the time that's right to invest. Which is totoo naman. What happened in Marikina before, di ba? Lubog. Lahat sila, bentahan ngayon ng mga properties. Kasi nilulubog pala to eh. They sell it cheap, pero ngayon, bumili ka ng property in Marikina ngayon. Ang mahal. Right now, BGC, biglang putok yung pangalan. Although putok naman talaga yung pangalan niya. But the thing is, the flood control na ginawa nila na kaya naman palang ilagay sa Pilipinas, yung kanilang drainage system, di ba? BGC never been lubog, pero ngayon, yung mga idea na, dapat meron tayong isang condo doon. Sometimes daw, worst case is nagiging opportunity. Ito lang naman yan eh. You will not travel from Laguna to Pangasinan just for nothing. I know that. Sacrifice pa lang ng biyahe, ang hirap na, di ba? Tapos, mag-i-inquire lang pala. Sana nagtawagan na lang tayo, di ba? Definitely, sigurado, kaya kayo na pa dito, just wanted to clarify something. Yes, po. And So, to also see the facility. kung kami po ba ay lehitimong kumpanya, isa yon para makapag-desisyon kayo ng tama. I having fun talking with them. Ang sarap nilang kausap eh. Pagka ganito, bihira itong mga gantong kliyente. They are brilliant people, you know. May mararecommend po ba kayong mga packages that you can start small to be upgraded into higher version? 7. Pag sinasabi sa akin financially tight, pwede mo naman kunin yan ng installment. Wala naman interest. I think that's a good deal. Pero at the same time, konti na lang yung difference niya sa 9. Sa 9. So, nagiging 9 talaga. Oo, 9 talaga. Si 5 naman kasi, iba yung pyesa eh. So technically, kapag i-upgrade mo siya, halos lahat po papalitan mo pyesa. Papalitan mo ng motor, papalitan mo ng tangke, papalitan mo ng FRP, filters. Bibili ka na ng bago. Before Alfred, may nabanggit ka rin kasi ni Juan. Pwedeng i-separate yung water tank. Yeah, pwede So naman. sa case ng sa package 9, kung ileless natin yung water tank, Matatalo kayo. Pag kami nagle-less, kung magkano namin nakukuha yung parts, yun lang yung amount ay babawas ko dyan. Baka iniisip nyo kung magkano yung nakukuha yung tangke. Siyempre, yung kuha namin, ma'am, wholesale. Volume yun. So, doon namin ile-less yan. Kaya sabi ko, talo kayo kasi in a way na konti lang ang mababawas dyan, boss. Kapag bumili ka sa labas, ang bili mo, retail or discounted. You will never get the wholesale price. Yun po ang consequences. You will get discounted, mura, good offer, kasi nga po, package siya. We sell it as package. Kagaya yan, sabi ko nga, yung 7, if you're going to upgrade it into 9, ang laki ng difference, 70,000. yung delivery po, naka-package na rin ba yan? Package din, kasi truck ko naman yung gamit. Hindi po ganun kadugo. For example, kayo, Laguna, magkano delivery mo Laguna? 18,000. Pag nagpapadeliver ako ng tracking dito sa akin, nagbabayad ako 20,000 eh. Pinakamura ko ng canvas yun. From Manila papunta dito sa akin. Pero pag ako mag-deliver from here to Manila, 5K lang. Pero syempre, on top of it, tracking ko yung gamit. Kumbaga panggastan talaga hinihingi ko. Ngayon, kung maglalaguna tayo, 18,000, I think from Pangasinan to Laguna,
I think that is reasonable enough to give the price of delivery kasi truck po mag-deliver. Or if you have trusted na tracking na pwedeng pumick up dito, syempre may waive yung delivery. Kaya lang, I think hindi ka na makakahanap ng mas mura pa sa akin kasi truck yun. Kumbaga sir, ganito yan eh. Hanap ka ng pwedeng pumick up sa akin, babayaran mo ng less than 18,000 pesos from Pangasinan to Laguna. I think wala kang makukuha. I'm just saying po na mas malaki ang savings kasi nga, hindi ko naman negosyo ang tracking. Kumbaga, ginawa ko lang po yun para for the benefit of my clients. Kasi wala naman din kaming backload pabalik eh. Sa price po, I think sa tracking natin, napakalaking tipid na yun when it comes sa shipping fee. So yung package price plus yung delivery. Plus delivery, opo. Ang kagandahan naman sir, ganito yan. Pag kami ang nag-deliver, syempre truck ko yung gamit. Yung driver ko, kasama na rin po yung technician. Hindi natin pinag-uusapan yung delivery lang. Pati installation kasi. Laman po nung truck ko yung driver and the technician. Silang dalawa palagi magkasama. Once dineliver yan, expect mo, sabay install yan. From here, Pangasinan, going to Laguna, sabihin mo ng 6 hours ba ang biyahe doon? Pagka truck, mas mabagal siguro ng onte. Truck yan eh. Sabihin mo ng 6 hours. Pag tinamaan pa ang truck ban, medyo magpapalipas pa ng oras yon, di ba? Kung 6 hours, for example, mas madaling araw dito yan, darating sa inyo ng mga 10, after lunch, kung dumating man ng ganong oras, depende sa truck ban na madadaanan nila. Installation yan, yung mga technician ko, tumitiran kahit gabi. Basta maganda pakiramdam nila yung bang nakapahinga naman sa truck yan sa biyahe. They're willingly to do their job para at least mapaigsi naman yung kanilang time na nakastay doon sa area. And then kapag ka na-install po yan, kinabukasan, pwede nang mag-training. Tapos after training, kung di nyo naiintindihan pa, doon maabot ng 3 days. Kasi syempre, kahit sabihin mo, 1 day, kaya naman i-training yan eh. Kaya lang, si client medyo hindi naiintindihan talaga eh. Gusto ulitin pa ulit eh. So nangyayari po yung extension. By that time ng training po, doon naman nangyayari din yung troubleshooting, tine-check na rin po nila yung system kung meron pang kailangan ayusin. Kasi papaanda rin po nila ng walang tigil yan. Tuloy-tuloy na andar para kung may bibigay dyan, kung may masisira dyan, masira na po habang andun sila. Parang ganun. Wet run, hindi dry run. Kasi may tubig na. Dito sa amin, sir, na-hydrotest yan, na-testing na po yan lahat. Over the deliveries po kasi, syempre may vibration eh. Kagaya yung mga tangke, sir. Kasi ang mga tangke, usually, pag ginawa ang tangke, pinipipi dito sa kabilang side, magkahakap na ganun. Ganyan ang hinge ng tangke. Isa-solder yan, ipa-flat. So, yun yung buong diameter ng tangke. Nakaganyan siya. Nakaklip yan. At the same time, nakasilikon. Sa biyahe, may vibration. So, minsan nagkakaroon ng leak doon. Minsan, pero once in a blue moon yun. Kumbaga, napakadalang. So, pagka ganon, nare-repair naman. In case lang na may mga tagas, dito na hydrotest din yan eh, bago i-deliver. Sila po yung nag-update sa inyo, ma'am, yung machine ninyo ay hina-hydrotest na po. Ganito na po yung status ng machine nyo. So, kumbaga, doon sa conversation natin, if you're going back, mag-read kayo doon, makikita nyo yung continuous update sa inyo ng mga sales staff natin. Let's say, dito sa package 9, kapag signing, anong magiging next step natin? Upon signing of contract, next step natin, kami, trabaho namin na ayusin yung machine, ready yun para sa inyo. Kayo naman, ang trabaho nyo po is i-prepare nyo po yung building. Meaning, bago po dumating yung delivery, Kailangan fully furnished. Kasi sir, nangyayari po ganito. Pag dumating po kami doon na may gumagawa doon, it will cause us delay. Kasi makikipagbanggaan kami sa gumagawa ng salamin, nagtatiles. Sir, yung machine po natin, darating po doon brand new. Through my experience. Pag dumating doon, may gumagawa doon, puro alikabok. Yung driver ko is also a technician. Kasama niya yung kanyang technician din. Instead na tumutulong siya gumawa, nagkupunas na lang. It cause us delay. Kaya po may building layout kaming ibibigay sa inyo for you to be followed. Yung layout na yon. Ano yung size? Ang nagre-recommend po sa amin is the DOH. 25 square meter po ang recommended nila. Pero technically, kasya naman sa smaller space. Kaya lang sila nagre-recommend ng, kumbaga, sa kanila, smallest yun. Nowadays po, ang hirap po humanap ng 25 square meter na for rent. Not unless magdadalawang butas ka, di ba? Malaki yung space sa labas. Siguro sir, ang gagawin natin kung system ko ang ilalagay natin dito, ano. Tapos yung mga tubo kasi natin, hindi ko makita kung saan dumaan. Nakalabas yung mga tubo nito. naka-embed. For example, dito ko ilalagay yung system ko, no. Saan ko natin ilalagay yung linya ng from here papunta doon?
Parang dito. Meron din Meron dyan sa ilalim? Wala Yung papunta doon sa machines. Wala pa. Yun ang wala. Kung ako po ang magdi-design, ipapasiklam ko na lang doon sa stepping na yun. Kung ako, sir, ang gagawin ko dito yung system, and then yung mga linya ng tubo dito dadaan. Yung machine ko kasi buo na. So may mga linya ng tubo yun. Pag nilipat mo ng tangke yun, nilipat mo ng space yun, nahahaba yung tubo nun. Sa akin walang issue. Kaya lang, syempre, kapag may binabago tayo, dumudumi yung area. Kasi may mga tubong gaganon, which is I don't like. Kumbaga at mare, compact, isa lang sa na-bypass natin dito, sir, na supposed to be, kung kami yung naunang nakausap, ang mangyayari po sana is, yung mga linya nito, ipapabaon ko yan para malinis lang. Yung parang nakita mo yan, may machine na ganyan, wala kang makitang tubo kung saan dumaan yun. Pag PPR po kasi, wala namang issue, hindi naman basta-basta nasisira yan. Basta marunong yung gagawa, okay naman. Pagka hindi marunong yung gumawa, patay tayo dyan. Sa paggawa ng PPR, ma'am, meron din kasi mga plumber na hindi pa masyado marunong. Pag pinag-fusion yung fitting, sumasara yung butas, nasasobra sa diin. May right temperature kasi yan, tsaka right na puwersa lamang pag pinagduktong mo. Pagdating naman sa ganyan, dan naman expert na yung mga tao ko kasi yan ang trabaho nila. Sa building, kagaya yan, di ba, iba yung design. So, mag-a-adapt tayo niyan. Ang totoo niyan, lahat ng building expenses, hindi yun sa amin. Kasi sa building po yun eh. Ang previous ko po is the machine area. Kung whatever na naka-install sa machine, mga fittings nun, yun, makikita mo dyan. On my account yun. Wala kayong babayaran doon. Ang problema, yung papunta sa mga building. Yung faucet akin din eh. Yung fittings lang papunta sa mga faucet kasi yun yung nagbabago-bago. Advice ko na kayo, sir, na may papabili pa rin sa inyo yung technician ko. Ang ipabibili sa inyo yung C-clamp para dumikit dyan, tapos yung fittings na dadaan po dito. Ngayon, hindi ko pa masabi kung magkano or ilan dahil hindi pa tina-actual kung ilang elbow yung gagamitin. Pero kung sa amin naman, sir, pag sinabi mo na gusto ko, Alfred, sa inyong lahat, pati yung mga tubo, babayaran mo in extras. Kapag sa akin galing ang materyales, free installation. Pero pag bumili ka ng materyales sa labas, yung installation noon, hindi yun libre. Gagawin nating layout. I-advance nyo sa akin. When you sign the contract, boss, bibigyan kita ng layout. Tapos ipagaya mo sa tubero. Kaya pa naman yan. Sabihin mo na lang, dito dadaan yung tubo. Kahit di niya gagawin yun, basta ipabutas mo lang. Kasi pag may sira pa tayo na nandun na yung makina, yun yung ayoko, yung bang naaalikabukan pa, alam mo yun. Na supposed to be, dapat ang mindset mo doon is, andito ako para i-training na lang ng mga to eh. Bakit hanggang ngayon nagsisinsil pa kami ng simento rito? Eto, meron na ako na-conceptualize ko na actually. Mangyayari po dyan, yung makina ko lang mag-a-adapt. Sabi mo nga, the budget is tight, ayoko naman na, sir, tibagin mo to, pagtan natin. Gastos na naman yun, sir eh. Whatever na nandito na yan, kami na lang ang mag-a-adjust, sir. Yun naman ang advantage ng mga water station na naka-expose yung linya ng tubo. Kasi pag naka-expose yan, yung mga sanitary engineer, pag chinek yan, hindi na tanong ng tanong sa'yo na saan pumunta tong muna to. Doon nang medyo mahigpit. Meron kasi sa akin binigay na mga checklist. Ang hindi lang kasali mayor's permit. Sanitary engineering report, hindi yan kasali sa amin. Yung 40-hour seminar, hindi yan kasali sa amin. Pwede kayo mag-request sa amin ng link. You can apply for the online seminar. Kumbaga, ang magagawa lang namin sa inyo, sir, is assistance. Kasi yung mga expenses nun, sir, sa inyo talaga yun. Pero kayo po yung nag-sponsor ng training. No, government yun, sir. Nung nag-start ng pandemic, parang nakasanay na, okay naman pala yung online eh. Dati kasi, sir, actual talaga, pupunta kami dun eh. What makes you change your mind? Bakit galing ka na sa kabila eh? Sabi ni ma'am, nag-down ka na daw eh. Oo, yung 5K, medyo na-overwhelmed din ako eh. I was invited sa mga expo but I never go there. Sayang, benta na sana, hindi pa nila ginalingan. Now, kinumpare ko nga yung platform mo. Every time meron kang upgrading. Nag-revert ako sa'yo. Bumalik. Kumbaga, hindi pala ako nanulot. Original pala na dito ka talaga. Kaya lang na-overwhelm ka nung expo. Parang nag-second opinion ako. Nung second opinion, napadown ka tuloy doon. Ayun ang sinasabi ko eh. Kasi kung dito talaga ang commitment na sa ANA, kung ma-assist naming maigi, mas mai-quality pa natin yung location. Huwag na tayong magsisihan about that. Pero ang point, nandito kayo ngayon. So whatever na nandito, sir, ayun yung improve natin. Kaya na nga, binigyan tayo ni sir ng isang katerbang listahan. Ayun yung sinasabi ko, ma'am. Nakita ko sa kalista dito tayo na. Sanitary engineers, third party to. Hindi to part namin. Ang pump kasi, may tamang sanction capacity yan. Kapag mas malapit tayo sa source, mas malakas yung higop nun. Kapag nilayo mo yung pump, parang humihigop ka sa straw. Makes sense, di ba? Yung drain ng tangke mo, sir, dapat malapit siya sa drain. Kasi ang tangke natin, dinidrain every 6 months. Kasi yung mga tangke natin, napansin mo, 2 butas. Yung isa, hinihigop ng system. Yung isa na nasa pinakailalim, ayun yung pinaka-drain. So, lagi yun may bulb kaming nilalagay doon. Bulb na yun, boss, ililinya pa natin yun papunta doon sa ginawa mong picture kagabi. Yung permit na po pala, oh. Barangay clearance.
Alain mo, sir, nag-abala ka na agad, no? Ready na. Dapat ma-operate mo to. Ma-expire kasi ito ng January. September ma-install. 3 buwan na lang yung permit ni sir. That pala pag-start na. Yeah, kaya sinasabi ko, di ba? Alam ko si sir, lagi nanonood ng video ko, pero ewan kung dumaan sa'yo, yung kami muna talaga dapat kasi kapag na-installed na natin yan, tsaka pa lang paprocessin to. Kasi ang validity nito hanggang December 30 lang. January, ibang permit ulit. Dito sa Alcala, nung nagsisimula ako magnegosyo, sir, ang opening ng negosyo ko November 1. Naalala ko, 2008 November 1. That is the time na magbubukas yung negosyo ko. Nag-aayos ako ng permit. Ang sinabi ba naman sa akin, binigyan kita ng permit November 1. December, wala na yan. 1 buwan lang yung permit, babayaran mo ng buo yung mayor's permit. Alam mo ginawa sa akin, January ka na lang mag-process ng permit. Pero sabi ko, paano yun? Gusto ko na magbenta kasi kailangan ko bayar obligasyon ko sa mga loans ko. Siyempre, loan tong business ko eh. And then sir, bigyan kita ng initial, pero January ka na magkumpleto. Pinagbigyan ako, sir. The municipality here is supporting yung mga negosyante kagaya ko na magnegosyo ka dito sa akin para kahit paano may income yung munisipyo. Ano yung lead time sa pag this is permitted? Lead time natin, boss, 2 months. Kasi sir, mag-seminar ka pa eh. Hindi ka naman bibigyan ng mayor's permit nang wala kang seminar eh. Yung laboratory, sir, sabihin mo na 2 weeks na yon. Pagka-install ko ng machine, ay di maghintay ka pa ng mga around 1 week bago matest yung tubig. Kasi schedule yan ng sanitary eh. Yung hinihingi namin, boss, is to customize your machine. Para mabuo namin ng tama yung machine mo. Kami ang magte-test nun. Wala kang babayaran doon kasama sa machine yon. Yung binabanggit ko, boss, is testing ng water analysis para sa munisipyo. Ang pinag-uusapan natin, sir, yung tapos na lahat. Naka-install na kami. Okay, naka-install na kami. Anong kailangan mo? Physical and chemical analysis na tinest ng DOH. Nagtaga doon sa inyo. Tapos, bacteriological, microbacteriological examination. So, pag na-check na po yun, 350 pesos lang yung bacti. Pero ang physico-chemical, depende sa lugar eh. Nasa 1,800 hanggang 2,500. Ayun ang, depende yun kung ilang parameter yung itetest nila. Yung requirement kasi ng municipality yan. Yung tinito, sir, yung output na ng machine. Output na ng machine ko. Hindi ko na sila kilala kung sino yung nag-test ng machine natin. Ngayon, for example, worst case scenario, sir, bagsak sa bacti. Dalawa kasi ang pwedeng bumagsak eh. Pwedeng sa pinaglagyan, pwede sa handling, pwede sa airborne. Or kulang sa flushing, kulang sa sanitation ng faucet, babagsak ka talaga kasi ang passing mo 0 eh. Isang bacterial contamination, laglag ka agad eh. Kahit hindi harmful. For example, boss, heterotopic plate count, hindi naman siya harmful. Hindi naman kasing harmful ng E. coli tsaka coliform. Heterotopic ang pinag-uusapan. Konti lang yan, sir. Bagsak ka pag hindi ka pasok sa parameter. So, mangyayari, i-disinfect natin, magpaparetest tayo. So, technically, binibigyan ko na ng layout period yan, mga around 1 to 2 weeks na yan. Kasi ang pinag-uusapan natin, sir, lead time eh, kailan, 'di ba? So yung lead time na 'yon, siyempre na testing na yung machine ko. Pasado na. Ano mo pa? Seminar mo pa. Sabihin mo na 1 linggo yung seminar mo. Pwedeng sabay-sabay yon. Kasi yung gagawa ng testing, di naman ikaw eh. Kaya dapat, pag na-install natin lahat-lahat talaga yung buong aparato natin, ready na yung building, doon pa lang tayo mag-a-apply ng permit. Yun talaga yung tamang proseso. Ito na ngayon, nag-aasikaso na eh. Kaya nga may checklist eh. Okay lang sir, naglalawang lakad lang. Ano naman, sir, yung after sales? Kami sa after sales, we have online and then pupuntahan ka namin kapag talagang hindi ma-assist online. Meron kaming office hour kasi sinusunod, sir. Meron kaming after sales department na kung saan pag tinawagan mo kami, sila Miss Lovely din yung mag-a-assist sa inyo actually. Kung ano yung concern nyo, ibabato kayo sa mga technical kung technicians po yung mag-a-assist. Tapos video call po yan. Sir, pakipindot po yung ganito. Ma'am, paki-adjust lang po yung part na to. Yun lang naman usually ang mga troubleshooting dyan. Kami po, we always wanted na kayo ng mga water station owner natin. Hanggat mari ayaw namin na maging company dependent kayo. Gusto namin, kayo mismo ang gagawa kung sakasakaling may problema. Kasi kapag inayos natin yan, kunyari, sir, puntahan mo kami dito. Sir, libre nga yung ano natin eh, service natin, di ba? Pero sir, yung mobilization ko, hindi libre yun. Bago ka alilisan ng technician ko doon, medyo marunong ka nang gumawa. Pero yung trouble kasi, mangyayari yan. Later pa, oo, kasi hindi mo pa alam eh. Pero sir, ganito, we always open our line. Medyo habaan mo lang talaga pasensya mo, ha? Kasi yung minsan yung mga technicians na kakausap nila dito, medyo hindi ano yung Tagalog nila eh. Baka ma-misinterpret mo, sir, ha? Eh, yung iba kasing technician, sir, medyo matigas yung salita. Baka mamaya, sinisigawan mo ba ako? Minsan nangyayari, ako nga, minsan siyempre, Bulacanyo po ako, hindi ako taga rito eh. Uy, ano ba? Sisigaw mo yung kliyente, ginaganon ko yung tao ko eh. Hindi, sir, di po ako marinig eh. Papaliwanag lang.
So at least ni-heads up lang kita. Pero pagdating naman sa troubleshooting, okay naman. Kumbaga, mabilis lang maayos. May mga client kami, Iloilo, Cebu, Batanes. Wala namang problema, sir. Hindi naman nagpapapunta ng technician. So ibig sabihin, proven na po yun. Sir, mga taga Mindanao nga nagtiwala sa amin. Paano dineliver yun kaya? Cargo? Cargo. Natutuwa kami kasi minsan nagko-comment yung mga porter doon. Oh, ba't yung sa inyo ang ayos? Yung sa amin kasi pagka pinort namin yan, naka-crate yan. Ang ayos. Ang dali nilang computin kasi di ba pag nagpapaship ka, susukatin yung width, yung height, yung length, yung bigat. Paggawa talaga ako ng frame, pinawe-welding ko yun. Ganun pagka nagpapaship kami. On your case naman, sir, ayan, ganyan, tinan mo ka-organize. Nasa pier na yan. Oh, ayan, guys, pag kami nagpapa-port, ganito ka-organize. Oh. Linis, di ba? Oh. Lahat yan reported sa mga clients namin. Sir, ito sa maniwala ka hindi. Ang mag-install to, client ko na. Hindi kailangan ng technician to kasi buo itong marireceive mo. Kaya ang mga technician ko din dito, mapapansin mo, ang bilis lang nilang gagawin doon. Kasi buo na dito bago may labas sa opisina ko yan. Na-testing na po dito yan. Kaya nga one day installation lang siya. Parang dito kasi, simulated na yung... Yung sinasabi naming customized, ma'am, it's yung laman. Customized doon sa tubig na binigay nyo. We have lifetime service warranty. Pero pagdating sa pyesa, meron kaming mga selected warranty. Ano yung mga pyesa na yon? Yung mga filter, syempre walang warranty yan. Filter yun eh. Yung consumables kasi pinapalitan naman yan. Tangke, technically walang warranty. Pero kung may sira, i-repair na. Kasi we're not the one who fabricate the tanks. Pero madali lang naman yun. Yung motor pump po, we have 1 year warranty sa motor. Hindi kami nag-repair. We replace. Kahit water seal lang ang sira niyan, papalitan ko na isang buo yan. So with that period of time. Tag and play. Para, kumbaga sir, yung mga magpapasakit sa ulo mo, ayoko yung masakit ulo mo. Kunyari, o-ring lang. Kahit o-ring, palit buo. Baka mamaya may lalabas pang ibang sira. Sa iba namang parts namin, for example, UV light. Ilaw kasi yon. Prorated po yan. Ibig sabihin, although yung specification lifespan yan is 3 years. Kasi 9,000 hours yung nakalagay eh. Usually, kapag ka-fluctuated ang kuryente, napupundi rin agad yun. So we only get a 6 months warranty doon. With that period of time, 6 months warranty tayo. Kapag pasok naman sa warranty, ginagawa namin po, pinapadala agad namin yan, UV light. Don't worry, yung package 9 mo, sinolusyonan ko na. May ABR na pong kasama yung binibili mo. Yun ang kagandahan sa high-end package namin. Lahat ng possible na problema na lalabas dyan, sinolusyonan na namin. Ito, listahan ng buong Laguna yata or San Pablo. Kasi niya yan. List. Tignan mo ma'am ang requirements. Nakalagay po dito, application form, yung source mo. Private water supply, operational permit. Water analysis, bacteriological, biological, physical and chemical, organic, inorganic, arsenic, candinomay whatsoever. Nakalagay lahat yan. Ngayon, paano mo to i-present kung wala kang machine? Number 2 requirement pa lang, B pa lang, wala na agad. Water tankers, copy requirement, 2 different sources, water copy, sanitary engineer, water tanks from local health office, clearance. O to, sanitary engineer, may lisensya, sealed license. Anong re-report ng sanitary engineer? Wala ka namang building, wala kang machine. So, dito pa lang sa 2, kami na yan eh. Yung sanitary engineer dapat ba present din upon installation? After na, i-inspectionin niya kasi. Kasi ma'am, ganito yan. Kapag sanitary engineer ang gagawa, may mga sanitary engineer lalag yung mga bago. Sobrang stricto talaga. Ang ginagawa po nila, checkin kung anong size ng tubo na ginamit mo. Naka-report lahat, sir. Yung mga linya ng tubo, saan dumaan, the drawing nila lahat yun. Detalyado talaga. Ino-ocular po nila. Pero yung iba, copy-paste eh. Sorry to say, pero yun talaga eh. Pero yung may mga sanitary engineer, at may kilala rin ako, ganun talaga. Sobrang detalye. So kung ano talaga yung nandun, yun yung nakalagay. Minsan ganito, di ba, para engineer ka naman, naiintindihan mo naman yun, sir. Mayroong hindi pasok doon sa ginawang plano, hindi nasunod yung plano, medyo nagkaroon ng konting revision, o di ulitin yung sanitary engineering report na. Nari, ang napag-usapan natin size 1 yung ikakabit mo bakit naging 3-port na lang? Hindi naman kailangan yung size 1 yan, 3-port lang talaga yung kasali dyan. Babaguhin yung report niya because of 1 pipe. Tsaka sir, wala namang issue kasi ang mangyayari po dyan, ang kailangan lang talaga natin, pumasa tayo sa bacteriological. Dito, sa requirements sila. Hindi naman talaga pinag-uusapan yung size ng tubo or finished product talaga ang critical. Tsaka yung area, kailangan malinis. Very malinis yun. Mukha nga. Organize Yung building ni sir, organize Ayan Copy of DOH certification, product registration. Ito yung CPR. Kami ang magbibigay nito. Yung nasa number 8. Hazard analysis control. Report by establishment water quality monitoring. Ito, bibigay mo rin pala to DOH certification sa mga containers. Meron naman tayo nun. So, bibigyan namin kayo ng yung rola ang tawag nila. Kumbaga, lahat ng nandito, yung mga prior na pangailangan mo, sir, kami talaga ang magpo-provide Kasi dito na yan sa amin. Kaya kung talaga nag-DIY ka, sasakit ang ulo mo Ito yung sabi ko sa'yo, sir. 40-hour seminar.
Training, attendance, by plan, manager, supervisor, 40 hours, kahit plan operator ka na, sir. Yan po yung actual na package na yun. Pero may stainless jacket pa po yan. Sir, thank you, thank you.